Ito na ata yung masasabi kong inabot ako ng malas at abala sa lahat ng biyahe ko. Ano nangyari? Tara, samahan nyo ko at para malaman ninyo kung ano nangyari sa ating biyahe. Alas 4:36 na pinasukan tayo ng booking dito sa Tambayan. Ito yung kadugtong na biyahe natin na in-upload natin noong nakaraan. Gaya na nakagawian, tanggal helmet para makita yung mukha natin sa camera. At scan ng license at mag-iwan isang valid ID. Sila pa rin yung guard na lagi nakatoka dito na laging kabiruan natin. Pagkatapos nga mag-hairnet at mag-helmet ni sir, ay umalis na agad kami. Pagbalik ko nga dito sa guard ay mukhang nagka-amnesia pa ata yung tropa nating lady guard dito. Sukan niya ako ba? Oo. Kalimutan mo na agad. Sorry, na lang kasi nasa isip ko. Ano ba yan? Charis lang. Charis lang. Sige. Charot lang, palabiro talaga itong mga guard dito pero mababait yan sila. Pagbaba nga ni sir ay nag-abot na din siya ng pambayad. At thank you kasi di niya kinuha yung sukli sa 100 at nagkatip tayo ng 18 pesos. Ay pambili na tayo ng mineral in case na maubusan tayo mamaya. Hindi nga kinalaunan at mga ilang minuto ang lumipas, pinasukan na tayo ng booking. Ito na yung biyahe na masasabi kong nasira yung araw ko. Wala pang 100 meters ang layo sa akin sa pickup area. Kaya maaga akong napag-antay sa pasahero ko. Dumating yung pasahero natin at may dalang malaking bag at napansin ko na madami itong balahibo ng aso. Kasya sa harapan kaya no choice ako, sa likod talaga may lalagay ito sa pagitan ng pasahero ko. At napansin ko na maraming garapatang gumagapang kaya pinitik ko ito. At napapaisip na lang ako kung paano mamaya habang tumatakbo kami ay gumapang ito sa katawang ko. At dumikit ito sa suot kong damit. Makalipas nga ang ilang minuto ay lumabas na yung pasahero ko at may dilagay sa bag niya. Hinahanap niya yung sipi niya at bumalik siya dun sa loob. Bumalik siya at chinek niya ulit yung sipi niya kung nasa loob pa. Ayun, andun nga sa loob. Yun sa wakas, legit na to, aalis na kami. Kahit hindi ako nakaupong maayos sa motor ko ay okay lang naman. Dahil sanay na ako at medyo malapit lang din naman itong biyahe natin. Pinakita ng pasahero ko yung address sa guard at nag-iwan ako ng ID. Napakalaki ng carpass na to, kaya hindi ko din sukat akalain na mawiwindang ako sa kakahanap dito. Dahil nawala ito sa aming biyahe. Dahil na nga din sa hindi ako nakaupo, nang halos nakaside na lang yung pit ko sa upuan. Wala pang 200 meters at nakarating na kami kung saan nakapin yung location ng customer. May sinabi siyang street at sa madaling salita, mali yung pin location na nilagay niya. At dahil hindi lumito sa mapa yung binabanggit niyang street, ay gumawa na lang ako ng paraan para mapuntahan ko lang ito. Kinamamaya ay nakaramdam na nga ako ng pangati sa aking likuran. At mukhang nangyari na yung kinatatakutan ko. Dito talaga ay nawala ako sa mood ng dahil doon. May napadaan sa amin at naitanong ko yung street na binabanggit ng customer ko. At sumunod daw kami sa kanila at alam daw nila iyon. Doon lang daw sa kabilang subdivision. Pero nasasakupan pa din ng subdivision na pinasukan namin. Almost 900 meters din ang binaybay namin para makapunta lang dito. Pagdating nga namin dito ay mapapansin ninyo na panay pagpag ako ng damit ko sa aking likuran. Dahil nakakaramdam na ako ng pangangate. Habang may kinakausap yung pasahero ko sa telepono ay napansin ko na nawawala yung carpass ko. Dito sa part na to ay nalumo talaga ako. Nakalambot ako dahil sa nangyari. Nagbayad nga yung pasahero ko at nagabot sa akin ng 500 at 100 na daw yung kunin ko at suklihan ko na lang daw siya ng 400 para may tip ako na 17 pesos. At nagsimula na nga stress ko nang ininda ko yung pangangate ng likuran ko. At inisip ko kung paano natin makikita yung ID ko. Dahil hindi na ako bago sa ganitong patakaran, alam ko na may multa o may tubos ang nakakapagwala ng ID or carpass. Kaya pinilit kong hanapin ito. Naisip kong balikan lahat ng dinaanan namin at magbabaka sakali na makita ko ito. At nagtanong-tanong na din ako pero wala silang nakita. Dito sa part na to ay sasakit talaga ang ulo mo. Hanggang sa malapit na lang tayo dito sa guardhouse. Kung saan tayo nag-iwan ng ID ay di ko pa din nakikita yung carpass natin. Kaya di ako nawalan ng pagkasa. Ano po kayong napansin na ID na nalaglag? Kayo ba naman kanina? Opo. Wala ayun. Laki-laki po nung nalaglag po kasi. Doon. ID. Dito po ako duman kanina po, no? Dito. Sa nakatatlong ikot na tayo mula sa guardhouse hanggang sa unang drop-off natin. Hanggang sa huling pinagdalang ko sa pasahero ko. Hindi pa rin ako nawala ng pag-asa at bumaybay ulit ako at para magbaka sakali. At may napagtanungan ako at di ko na malaya ng mga brad pala ito. Wala ko yun. Sila? ID. ID? Nakawala ata siya ng ID. ID? Saka ba dumaan? Lahat yung ID ko. Saka ba dumaan ko yan? Bakit galing? Mental. Salute sa inyo mga tol. At nakarating na nga ulit ako dito sa pinagbabaan ng pasahero ko. Di pa rin ako nawala ng pag-asa kaya pinagtanong-tanong ko pa rin ito.
May napagtanungan ako sa lalaki at natanong ko sa kanya at nabanggit niya sa akin na itanong ko daw sa guardhouse baka daw may nag-surrender sa kanya kaya itinuro niya sa akin ito. Dito sa part na to medyo nabuhayan talaga ako at nagkaroon ako ng pag-asa. Baka sakali na makita natin yung ID natin. Ngunit pagpunta ko dito ay mukhang wala rin talaga. Kaya naisipan ko na lang na i-review, kuha natin sa camera at pagbaka sakali na makita natin ito kung saan nalaglag. Kaso ang problema ay hindi natin ma-zoom mukhang wala na talaga. Kaya naisipan ko na lang mag-live sa ating Facebook page para matanggal yung stress natin. Baka na lang na umuwi at ipapabukas na lang yung nangyari. At baka mamaya maalat lang talaga tong araw na to. At naisipan ko na lang na may magandang kapalit na nangyari. Hanggang sa nakarating na nga lang ako dito sa guardhouse at ito ang mga sumunod na nangyari. Sir, ingat po kayo. Salamat po. Sir, may nagsuali dito? Ay! Pag ano ka dito, sir, pagkabandi ko ka ganina? Ay, salamat po. Sir, shoutout sa inyo. Salamat po. Ay, shoutout sa mabubuting guide natin. Sige, sir, salamat po. Pasensya na po. At ayun, salamat sa mga guard na napagtanungan ko. Sa totoo lang, nagkataon lang talaga na nagsabay-sabay lahat ng aberya sa biyahe natin. Nandun yung pinagantay tayo ng customer natin na may 10 minutes at nagapangan pa tayo ng garapata at nalagyan ng balahibo ng aso. Naisabay pa yung wrong pin at nadagdag pa yung nawala yung karpas ko. Pero di ko sinisisi yung customer ko sa nangyari At humingi naman din ng dispensa yung customer natin kaya okay lang. At ayun, nauwi na lang talaga sa wala yung biyahe natin ngayong araw. Pero okay lang, bawi na lang tayo sa mga susunod natin ng biyahe. Kung nakaabot ka sa video na to, maraming salamat sa pagsuporta. Hanggang dito na lang itong video na to at maraming salamat sa panonood nyo. See you sa mga susunod natin biyahe bilang isang MC, taxi, biker.